Hey, what's up? Magandang araw po mga kaibigan, kabayan. Saan ka ba nanoroon? May programa tayo ngayon, mag-usap tayo. Usapang pangkalusugan. Well, kagabi kasi may nag-message sa akin, tinatanong niya ako doon, gamot, ganito lang gamot tinitik niya, ganun dapat na mga. Sabi ko, bago ka mag-fasting, ayusin mo muna yung gamot mo. Take ka muna ngayon habang wala pa, kasi hindi ka agad tayo nagpa-fasting. May programa tayong susundin just in case. Sabi ko, sabi this na topic. Then, kung magka-chat man tayo, mag-uusap tayo. Pero, hindi ko pa rin kasi, itong sa akin is based lang to ng experience ko kung paano ko talaga natanggal. So, sabi ko, ang gamot kailangan yan. Magkonsulta ka pa rin ng doktor. Kung gagawin mo yung fasting, advice pa rin ng physician mo, kailangan dyan. Kasi dapat alam niya, hindi tayo pili-pili mag-ano sa atin. Tulad sa akin, ginawa ko, ganun din. Every 3 months, may regular consultant ako. Then, consultation, then in between, nagba-blood works ako. So, doon malalaman mo rin. Kailangan talaga na synchronize yung lahat ang gagawin natin. Well, gamot o fasting, gamot or pag-ayaw, no? Medicine or fasting, pareha lang siya. In between, may tulong sa atin. Hindi pwedeng masama ang gamot, hindi mo ano, pero sasama ka talaga pagdating ng araw. Pero in the meantime, pag nagsimula ka pa, kailangan mo talaga. Nasa sa atin lang kung paano natin tanggalin kasi may side effect talaga ang gamot. Marami. Lalo na ang guts natin, indigestion, it happen. Then, headache. Pag headache, nasusuka ka. Gamutan na naman. Which is now, for more than ayan na. Wala na akong gamot. Just in case lang siguro kung masakit ang ulo ko dahil sa trabaho, lagnat, pagod sa basketball, yan lang. Mas lang pero tinatry ko pa rin na mag-avoid. Kasi isa lang ang pupuntahan doon. Main organ ko natin. Well, balik po tayo dito, kabayan, kaibigan. Hindi po natin mapakailang wala tayong insulin, lalo na pag malaki yung tummy mo. Kasi ibig sabihin, mayroon kang visceral fats. Yung iba, thin naman ako. May tinatawag nila dyan na payat ka pang labas. Pero mataba ka sa pangloob. Yun nga, meron kang visceral fats. Saka peripheral fats mo, meron ka rin. Pero hindi mo malalaman masyado. Although hindi pa tumataas yung insulin mo, pero meron kang picture na ganun, meron na yan. Saka yung pangatlo, kung i-check yung yung iba sinasabi, fatty liver. Then later on, years and years, pinabayaan mo na yan. Mag-i-epekto na yun doon sa tatlong acid. Triglycerides pala, yun, tataas yun. Which is responsible sila. Kasi nga, tatamaan tayo. Liver talaga ang pasok nila. Lalong-lalo sa kinakain natin. Mahilig tayo sa carbs. Okay, carbs. Glucose, ang niya, okay. Kaso lang yung mga nilagay niya na fructose, yun ang grabe. Kasi ang fructose, doon lang talaga i-metabolize sa liver. So, balik tayo dito sa insulin. Hindi mo pagkailang mataas yung insulin mo kahit wala ka pang blood sugar. So, dahil sa mga picture na yon, yung tummy mo, then sa blood works mo, may abnormality na nga, yung fatty liver, sasabihin. Simula pa lang yon. Then, kung wala ka man doon lahat, bakit ka nakaka-fatty liver? Marami pang explanation ng mga doktor nila na, ayan, nabasa ko rin, pero doktor, they have their own license sila ang pwede magsasalita tungkol dyan. So, balik tayo. Dahil nga, explain ko lang konti ang trabaho niya. Si insulin kasi parang messenger yan siya. Pag kumakain ka, anong kinakain, nasisense niya yan. Kung carbs kinakain mo or mga sugary foods, nasisense ka yan. Messenger, napakabait niya. Hindi ka dapat magtambay dito kasi tataas ang sugar. Kasi pag kumakain tayo lahat, kahit wala pa tayong diabetes, pag kumakain tayo, yung dito yung level ng sugar, tumataas yan. Dahil nasisense na insulin, kukunin kita, dadalhin kita doon sa cells. Tapos, hello. Magandang araw po, may dala ako dito para deposito. Kapag carbs, may calorie yan magkasama sila. Papasok yun. Dito namang si cell habang hindi siya puno, okay lang, we are free, pasok kayo dito. So, nakokontrol pa yun. So, every time kumain ka, tumataas, hatid ka nyo doon. Every time kumaas, hindi mo alam, 3 years, 5 years, 4 years, 10 years, hanggang naging 15 years. Bigla na lang. Ba't mataas yung sugar ko ngayon? Bakit? Punong-puno na sila. Kahit anong, dahil ni itong messenger natin napakabuti, na inatid ka doon, kasi tinutulungan ka, tapos tayo naman hindi natin alam na may naabuso na pala tayo sa labas. Ayun.
Kahit ano mang pakikisuyo niya, ihatid niyo, ipasok nito para hindi siya wala na magawa. Sabi niya, sorry, puno na kami. Hindi ko, kung bubuksan namin to, lalabas din yan kasi puno-puno na kami. Ganon yun. So by that time, yung pancreas natin, na which is responsible for secreting, naglalabas ng insulin kung taas yung blood sugar natin para makontrol yung sugar sa katawan natin, which is the glucose, blood sugar, wala na. Hindi siya makapag-produce. Hindi na makalabas. So, tataas na yun. So, ganun. Pag mataas na yung blood sugar mo, diabetic ka na, kailangan mo na dyan ng compliance. Compliance sa medicine. Kasi pupunta ka sa manggagamot. Pero pagdating doon, complete panel check ka, bibigyan ka na ng gamot. Then, in the long run, hindi mo pa rin binabago yung pagkain mo, yung lifestyle mo. Darating araw na. Ang daming komplikasyon na. Hindi na tayo sasabi, komplikasyon na, which is ang dami. Pinakauna talaga doon is yung marami, barado na yung mga ugat. Nakakaroon ng stroke. Mata, nagbo-blurry na yun pagka hindi na control yung Siguro dati yung gumagana pa si insulin, pag tumaas sugar, baba. Hindi. Kapag mataas na talaga yung blood sugar mo, nagbo-blur talaga yung eyes mo. Paningin mo talaga ng diferensyado. Dahil peripheral, makailima ka, yung skin, may changes ka. Marami pa pong iba, pandinig mo na epektihan din later on. Kaya pinaka-worst doon, itong talagang sa puso. Maraming explanation po yan, mga doktor alam nila yan. Itong sinasabi ko, base lang po sa aking naranasan. Well, actually, itong hyperinsulinemia or insulin resistance, it takes maybe 10 to 15 years na yan. Dahil nga, okay lang ako kasi wala naman akong glucose ko normal naman. Then, although nasabihan ka na siguro ng doktor na pre-diabetes ka, at karamihan sa atin talaga takot din, ayaw pumunta ng mga gamot. Doon na lang pumupunta pag grabe na po. So, 10 to 15, imagine years, 10 to 15 years, inaabuso mo na yung katawan. O kaya hindi natin alam. Isa rin yun, hindi natin kaalam. Sana may matutunan nga konti dito base sa experience ko po. 10 to 15 years or more, wala. Yung iba wala pa. Pero pre-diabetic ka na. Then another 5 to 10 years, pinabayaan mo lang. Diabetic ka na. Ngayon diabetic ka na, ang dami mo na aayusin. Parang sasakyan, 5 years above na hindi mo aayusin. Pagpabayaan mo ito, yung pagdahilan pala ng disgrasya. Disgrasya pala talaga. Ngayon, pag meron ka na itong maraming komplikasyon, so ang hirap na. Iba nagda-dialysis, iba na stroke, yun nga, barado, walang pasok. Isa pa pala, bakit ka tumataas yung hypertension na ito? Base lang sa experience ako. Pag mataas palagi yung insulin natin, meron tayong isang itong si nitric acid. Itong pag mataas ang level niya, wala. Normal yung blood pressure mo, okay ka, yung dalawa yan ng kaso lang blockade na yung mga ugat mo mula doon papunta ng puso, nabablock na po, nagnanaro na po, bababa din ang level ni nitric oxide, kaya tataas yung blood pressure po natin. Then, isang bagay lang po na nahalungkat ko po. So, balik tayo doon. Pag fasting, doon talaga nakakatulong. Fasting lang po talaga ang masasabi ko. Hindi naman mahirap siguro kung simulan natin. Ang una ko talaga kinakat ko yung carbs, yung mga sugary foods. Dati sa workplace ko, ang daming juice. Juice dito, kahit juice. Bilang ka lang. Tinanggal ko yan. Hanggang hindi ako uminom. May time siguro in a month or two, just sit. Kung nag-ano talaga ako, yung nag-crave ako, gusto ko ng juice. Well, in between naman sa fasting na ginagawa ko, epektibo. Kasi natanggal ko lahat, pumayat ako. Kasi imagine, 86, 87 to 69 to 70. Malaki yun. Saka ang una-una, yung gamot na wala yung sakit sa ulo, wala na yung inflammatory bowel syndrome na ramdaman ko dati, okay na po. Saka nila ako uminom ng gamot. Tubig-tubig na lang ako. Nagpa-fasting pa rin po ako ngayon. Paano ako pa-fasting tuloy-tuloy? Wala ka ng kailangan. Kasi pagkain tayo ng kain, papasok na naman yun, tataas. Ito nga, breakfast, lunch, saka dinner. Ang insulin pag tataas yan. Pero dahil hindi ka nga hindi ka nag-snacks, avoid snacking talaga, hindi ka nag-snack. Pagdating ng tanghalian, kakain ka, saka lang tataas. Kunti. Tapos pag hindi ka na makakain sa hapunan, hindi. Pero ang sikreto po niyan, fasting talaga. Saka breakfast, kung masanayan mo, breakfast. Kasi may fasting na tayo. Kaya i-break natin. Kung kaya mo pa naman, gutom lang dyan yan. Kasi may isang hormone tayo responsible dyan. Na pagka umaga, gutom ka, pero 1, 2, 3 hours, less than 3 hours, mawala, inom ka lang ng tubig. Tubig lang.
Kasi normal yan eh. Nawawala yun. Then, pag naputol mo yung breakfast na wala kang kain, extend mo sa tanghalian. Tanghalian, okay pa? Ano? Pero huwag biglain. Unti-unti yan. Kasi sabi ko nga, first 2 to 3 weeks or 1 month, cut mo yan lahat. Babaan mo yung carbs. Then, pangalawa, kung yung carbs, kung pwede mo substitute ito protein. Kasi ang protein, nagano siya ng sugar, pero hindi masyado. Within the level lang siya pag tumaas. Tsaka yung fats. Fats, hindi talaga siya. Nasa baba lang siya palagi ng pag kinakain. Nag-ano mo yung insulin, pero hindi siya tataas masyado. Ngayon, balik tayo doon. Ganun lang nangyari. Imagine mo, 10 to 15 years, pinabayaan natin. Plus, siguro bata ka pa noon. Pagka 30 to 40 years, marami ka pang bisyo. Ang dami din. Saka isa pa, isang paalala lang po. Mahal naman natin ating manak. Gusto nating makain niya lahat ng kanya. Kung pwede po, bantayan natin ang pagkain. Kung binibigyan mo ang mga bata mo ng pagkain na mataas sa fructose, na mga corn syrup, lahat mga sugar mataas masyado, parang nilalasing mo siya kasi alcohol sa fructose pareha lang papuntahan nila liver po. Liver lang ang gagawin. Kaya kawawa nga siya. Overwork siya palagi. Kaya nagkapati liver kahaling high triglycerides na po. Ngayon, dahil po dyan kaibigan, yung dahilan, balik tayo sa fasting. Kasi nga, modify mo muna yon. Then, kasunod, kung ang carbs bawasan mo, then kung pwede mo, substitute mo sa protein. May diniscuss ko previously, nandun lahat yung guide doon. Then, avoid snacking. Avoid snacking talaga. Yung kahit mga 3 weeks to 1 month yung isa naman is kahit 1-2 weeks or depende sa kaya po. Kaya hindi expensive po ang fasting. Wala, depende yan sa'yo, kaibigan. Kung nagawa mo, kaya mo rin yan. Then ngayon nga, no snacking. Bakit snacking? Breakfast, lunch, dinner. Pag na-breakfast ka, tataas yung sugar mo. Andyan si insulin. Nag-snack ka after 2 hours, imbis bababa pa siya dito. Tataas ulit yan. Nag-snack ka after 1 hour, latte, anong sugar na naman, tea with sugar, tataas naman siya. So hanggang mag-lunch, taas pa rin yan siya. Hindi siya mababa. Kaya mas baba, taas, baba. Pero andito yung level na sa baba. So insulin resistance ka na. Hindi na sensitive yung yung pancreas, palagi nang tumataas yung level ng insulin. Which is hindi natin alam hanggang walang nangyayari pa sa atin. Huwag po naman sanang abot sa ganun. Kaya kung fasting, pag nagpa-fasting ka, kung kaya mo, halimbawa, 8 p.m. ka kumain, tapos alas 6 gutom ka, inom ka lang ng tubig. Pero kung advice ko, pag mayroon ka ng diabetes, blood sugar talaga, normal, regular check-up sa doktor. Yan na po. Then, yun ang gagawin. Modify mo yung sugar, mas i-cut mo yung lahat. Low carbs. Then kung pwede mo, palitan mo yung low carbs ng fat saka protein. Then no snacking kung pwede. Then yung breakfast, nagsimula ka na. From halimbawa, kakain ka previously, inom alas 8, alas 7, alas mong kain. As much as possible, no sugar, normal foods lang po. Kaso mahirap pumanap ng normal foods ngayon eh. Ngayon, hanggang tinukuha mo ng tubig, tinuklap, tulog ka na, siguro gising ka, 4 or 5 para sa trabaho, feel mo ko ito, wala ng tubig. Yung headache nandiyon na yan. Mga 10 days, nawawala yan. 10 days to 2 weeks, nawawala yan. Sanay ka na. Gutom na naramdaman mo, pero hindi ka nag-jitter. Okay lang yan, nawawala yan. Kasi after 2 hours kung gutom ka ngayon, halimang alas 6. Actually, ang katawan na po natin, nasasanay na. Kaya nga, nagpa-fasting tayo, ang ginagawa ng liver, yung kinakain natin the previous day, or yung mga storage yun pag gutom ka, kahit tulog ka, ilalabas niya yun, hindi pumupat, then nagiging glucose yun sa blood natin for energy. Kasi ang brain natin kailangan din ng which is, may discuss natin yan later on, base lang sa aking kaalaman, may discuss natin sa mga sunod na video po. Ito po ay naayon lang sa aking kaalaman at sa level ng mga pag-iintindi po natin. So, yun na yun. Yun ang trabaho. Kaya hindi ka nagutom. Pag fasting ka, kung as long as okay na, gutom, nandun lang yun. Kasi meron tayong, yung responsible na hormone dyan. Yung ghrelin, tinatawag na yun ng ghrelin. Yung ghrelin is na yun siya sa fats Kasama yun sa fats. Kaya, gugutomin kita. Pag magpadala kayo ghrelin, magugutom. Kaya kakain ka, tataas yun. Okay lang kung wala ka pang sugar, high blood glucose level, hindi ka pa diabetic. Pero kung mayroon ko kunting trigger lang, tataas ka agad yan
Kaya habang nagpapagaling pa tayo, tutuloy yung fasting, huwag pong i-break yun. Kasi useless yung naka 12 hours 14 na kanyang bigla ka mag-snacks dahil nga may nagyaya. Huwag na sa kailangan po determination yung control po natin sa courage, kaibigan. Lahat po na ito ay para sa atin, para sa iyo. Kung pwede po natin ipasa is sabihin sa iba kung ano to. Marami pa tayong pag-uusapan tungkol sa mga lalaman mo, pagkain, sa fasting at sa mga gamot naging sanhi ng sakit natin ito. Sana may natutunan po kayo ngayon. Ulitin po, another video na naman base sa mga nagme-message po at saka nagtatanong, willing na akong i-share ang kalaman ko sa fasting. Ilagay mo sa utang natin. Nung kauna-unahang taon, 1,000 years ago, yun ang ginagawa nila eh. Pero dahil ngayon, everywhere is there. Nandun yung pagkain. Kain dito, kain. Lalo na yun, mag-Christmas na. Anyway, Merry Christmas and Happy New Year, everyone. That's all for today. And God bless everyone. Celebrate your Christmas safely. At ingat-ingat po lahat. God bless ulit.